Isa sa mga most puzzling phenomena na nag-emerge sa various at ongoing conflicts sa Middle East ay ang suicide bombing. Karamihan sa mga scholars ay pinaliwanag ang suicide terrorism bilang isang politically motivated violence na nangangailangan na magsakripisyo ng sariling buhay ang perpetrator para makonsider na successful ang pag-atake. Sa mga environment na merong mga civilians tulad ng plane, bus, shopping mall, restaurant at markets. Ang mga hakbang ng mga suicide bomber ay sinasabing successful kung merong casualties at kung nakapag-create din sila ng very serious atmosphere of fear sa society. Sa ngayon, karamihan ng mga terrorist organizations ay lumalaban para sa political purposes gamit ang paraan ng suicide attacks bilang strategy para ma-achieve ang kanilang adhikain. Kung susuriin ang mga religious references, madaling makita na ang pagpapakamatay ay mahigpit na ipinagbabawal dahil kinikilalang sagrado ang buhay ng tao at ang pagpatay ay isang malaking kasalanan. Ang mga gumagawa rin ng ganitong uri ng suicide ay nakikita sa wide range ng mga normal na tao na nasa stressful living conditions hanggang sa taong merong mental disorders. Ayon din sa ilang pag-aaral, merong close relationship ang suicide ideation sa behavior and psychiatric disorders. Ilang research din ang nagpaliwanag na hindi lahat ng mga taong nagpapasyang gawin ang suicide bombing ay merong mental illness. Ang iba ay nakakaramdam ng matinding pressure sa grupong kinabibilangan at ang iba ay merong mas malalim na dahilan. Ano nga ba ang nagtulak sa isang 17 years old na kitlin ang sariling buhay? Si Ayat Al-Akras ay ipinanganak noong February 20, 1985 at lumaki sa Dahish refugee camp na malapit sa Bethlehem na isang Israeli-occupied West Bank. Ang naturang lugar ay inilarawan bilang maze of cinder block buildings, merong mga madilim at maduduming eskinita. Sinasabing hindi rin kaaya-aya ang amoy dito dahil sa mga bukas na imburnal. Nakahanap ng trabaho ang kanyang ama sa isang Israeli construction firm at nakapagpatayo ng dissenting 3-story concrete house para sa pamilya. Si Ayat ay merong 4 na kapatid na lalaki at 6 na kapatid na babae. Ang pamilya ng kanyang mga magulang ay umalis sa Arab village na malapit sa Jaffa bago matapos ang taong 1948 para takasan ang Arab-Israel War at nanirahan sa refugee camp sa Gaza Strip. Dito nagkakilala ang kanyang mga magulang at bumuo ng sariling pamilya. Lumipat ang buong pamilya sa Dahish refugee camp na malapit sa Bethlehem noong taong 1967 nang pumutok ang 6 Days War. Ang naturang digmaan ay kilala rin bilang the June War o Arab-Israeli War. Ito ay sa pagitan ng bansang Israel at ng koalisyon ng Arab states, primarily sa Egypt, Syria at Jordan. Ito ay nagsimula noong June 5 at nagtapos noong June 10, 1967. Noong December 8, 1987, noong si Ayat ay 2 taong gulang pa lamang, nagsimula ang First Palestinian Intifada. Ang Intifada ay Arabic word na merong kahulugang uprising. Ito ay ginamit para i-describe ang period ng intense Palestinian protest laban sa Israel, mainly in the form ng violent terrorism. Sa panahon ng kaguluhan, sinasabing nakulong ang nakakatandang kapatid na lalaki ni Ayat dahil sa 2 beses nitong pag-atake sa mga Israeli soldiers. Ang tahimik na pamumuhay ng mga tao sa West Bank at Gaza Strip sa loob ng 20 years ay nasira nang nagsimula ang demonstrations, boycotts, tax resistance, strikes, at ang malalaking protesta. Sinasabing halos 1,000 Palestinian ang namatay noong First Intifada at mahigit 300 sa mga ito ay mga bata at inaresto ang mahigit 10,000 Palestinian. Natapos ang First Intifada noong September 3, 1993 matapos permahan ni Israel Prime Minister na si Yitzhak Rabin at President of Palestine Yasser Arafat ang Oslo Accords. Ito ay pair of interim peace agreements na nag-provide ng frameworks na negotiation para sa kapayapaan. Ang 2 pinuno ng mga bansa ay nag-shake hands din sa harapan ng dating United States President na si Bill Clinton sa White House. Kahit na napatumba ng Israel Defense Forces ang mga rebellion, ito di umano ay nag-led sa diplomatic victory ng Palestinians. Ginawa din sa State of Palestine at sa Palestinian National Authority ang recognition na nakasaad sa Oslo Accords. Sinasabing nagkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng 2 bansa, pero ramdam pa rin ang matinding tensyon. Si Ayat Akras ay isang straight-A student, popular, at outgoing na 18 years old. Nangangarap din itong makapasok sa kolehiyo at maging isang news reporter balang araw. Pumutok ang pangalawang intifada noong September 28, 2000 nang pumunta ang dating Israeli opposition leader na si Ariel Sharon sa Al-Aqsa Mosque. Ang naturang pagbisita ay sinasabing aprobado ni Israeli Prime Minister Ehud Barak.
Ang naturang lugar ay pinoprotektahan ng mahigit 2,000 Israeli soldiers at special forces. Sinasabing ang komprontasyon ay nagsimula sa pagitan ng mga worshippers at ilang armed forces. Ang naturang pagtatalo ay nag-escalate sa violence dahil sa paggamit ng mga pulis ng rubber bullets, deadly ammunition at tear gas. Sumama na rin ang ilang Palestinian guerrilla na merong experience sa Lebanon War at sa First Intifada. Ito rin ang sinasabing huling pag-aaklas na ang Fatah Party ang namumuno sa Palestinian political establishment. Ang pangalawang intifada ay tinatawag ding Al-Aqsa Intifada, kung saan ang mga pagkilos ng mga militanteng grupo ay mas bayolente. Mas dumadami rin ang mga taong nag-udyok na magsimula ng gulo, kaya mas tumataas ang tension. During this period, sinasabing mas tumaas ang bilang ng mga militant group at mga nagsasagawa ng suicide bombing na tinuturong dahilan ng significant escalation ng violence at complication sa peace efforts. Sa edad na 18 years old, si Ayat ay na-engaged kay Shali Abulaban. Plinanong isagawa ang kanilang kasal noong July 2002 pagkatapos nilang makagraduate sa high school. Isang malapit na kaibigan at kapitbahay naman ni Ayat ang tinamaan ng ligaw na bala na sinasabing galing sa mga Israeli troops habang nakikipaglaro sa kanyang anak noong March 8, 2002. Nagkagulo ang mga tao noong maulan na Friday dahil sa naganap na suicide bombing sa Super Soul grocery store na nasa loob ng isang maliit na mall sa isang working class neighborhood ng Kiryat Yovel. Ang neighborhood ay tahanan ng mga professors, teachers, at mga estudyanteng nag-aaral sa Ein Kerem Medical Campus ng Hebrew University of Jerusalem. Ang naturang gusali ay puno ng mga mamimili na busy sa paghahanda sa kanilang Jewish Sabbath. Ang naturang pangyayari ay kinilala ng Israeli government na isang act of terrorism kung saan 2 Israeli civilians ang binawian ng buhay. Nang nabalitaan ng mga taga-Daesh ang nangyaring pag-atake sa television news, ang mga ito ay nag-celebrate, ang iba ay nagpamigay ng mga candies, at ang iba naman ay masayang mga nagpaputok ng baril sa ere. Inako ng Al-Aqsa Martyrs Brigade ang responsibilidad sa pag-atake. Inilantad din ng grupo ang katauhan ng attacker, ang 18 years old na si Ayat Al-Akras, na nagmula sa Dehish refugee camp na malapit sa Bethlehem. Ang pangyayari ay nakakuha ng widespread international attention dahil na rin sa edad ni Ayat ng kanyang kasarian at dahil ang isa niyang biktima ay isa ring teenage girl. Ayon sa investigasyon, ang sasakyan na ginamit ng dalaga para makarating sa Kiryat Yovel ay nakalusot sa Israel checkpoint. Ang bag na merong lamang bomba ay sinasabing tinago ng dalaga sa kanyang paanan para hindi makita. Kasama nito ang isang bagong recruit na Tanzim member na nagngangalang Ibrahim Saran na minsan ding nagtrabaho sa naturang lugar. Ang Tanzim ay isang organisasyon ng militant faction ng Palestinian Fatah Movement. Nakilala ng husto ang grupo noong Second Intifada. Sila ay nag-ooperate sa community level na merong significant support galing sa Islamic groups. Ito rin ay nag-participate sa ilang violent acts laban sa militar at civilians. Ang Fatah ay isang Palestinian nationalist at social democratic political party. Ito ay may pinakamalaking faction sa Confederated Multi-Party na Liberation Organization at ang second largest party sa Palestinian Legislative Council. Si Mahmoud Abbas, ang president ng Palestinian Authority, ay siya ring chairman ng Fatah. Ayon sa investigasyon, isa-isang sinusuri ng security guard na si Hames Madar ang bag ng bawat pumapasok sa naturang lugar. Agad na nakuha ni Ayat ang atensyon ng lalaki dahil sa kahina-hinala nitong kilos at nang paalisin ni Ayat ang 2 matandang babae na regular na nagtitinda ng mga gulay at prutas sa labas ng gusali. Nang nasa entrance na ito, pinindot ni Ayat ang buto ng suot na explosive belt na kumitil sa kanyang buhay sa security guard at isang babaeng nakasabay niyang pumasok sa entrance. Meron ding 28 na kataong nasugatan. Isang doktor ang nakakita sa security guard na duguan, napansin nito na putol ang mga binti ng lalaki at merong 2 babaeng nakahandusay sa sahig na pareho ring duguan. Hindi nagtagal agad na dumating ang mga otoridad para imbestigahan ang pangyayari at mga paramedics para lapatan ng mga paunang lunas ang mga nasaktan. Natagpuan din ng mga investigador ang unexploded mortar shell sa crime scene. Ang explosive belt ng dalaga ay sinasabing may 10 kilo ang bigat, naglalaman din ito ng mga pako at screws. Ang mga biktima ay kinilalang sina Rachel Levy, 17 years old, at ang 55 years old na security guard na si Hames Madar. Ayon sa pahayag sa mga nakasaksi ng pangyayari, sinubukan di umanong pigilan ng namatay na security guard, si Ayat na pumasok sa loob ng supermarket. Ang aksyon ng lalaki ay nakapagsalba sa buhay ng marami. Nahuli rin ng mga pulis ang tinuturong kasama ng suicide bomber. Ayon sa panayam kay Ibrahim Saran, sinabi di umano niya sa dalaga na itapon na lamang nito ang bomba para siya ay magkaroon ng pagkakataon na makauwi sa kanyang pamilya.
Pero sinabi lamang nitong hindi siya natatakot at gusto di umano nitong pumatay ng tao. Ang nakakalungkot na pangyayari ay naganap noong March 29, 2002. Isang madugong buwan sa kalagitnaan ng Palestinian Uprising o Second Intifada. Mas hinigpitan din ang mga security checkpoints sa Israel, ganon din sa ilang mga pampublikong gusali. Dahil malaki ang pagkakahawig ni Ayat at Rachel, ayon sa police chief, initially pinaniniwalaan na ang bombing ay isinagawa ng dalawang babae. Kapansin-pansin ang kanilang pagkakapareho tulad ng mahabang itim na buhok, dark skin complexions, maliit na body type, at similar facial features. Pareho din silang senior high school students. Ayon din kay Professor Yehuda Hiss ng Forensic Institute, ang dalawa ay nakasuot din ng magkatulad na damit noong nangyari ang insidente. Ang mga tinamo din nilang injuries ay halos identical. Wala ring nakitang trace ng anumang drug sa sistema ng dalawang babae, ayon din sa forensic report. Sa patuloy na investigasyon, mas kinilala rin ng mga otoridad ang tinuturong suicide bomber na si Ayat al-Akras. Sinasabing nagsimula itong makaramdam ng galit sa mga Israeli soldier nang masugatan ang kapatid nitong lalaki, ilang taon na ang nakakalipas, at mas tumindi ang puot na nararamdaman nito nang masaksihan ang pagkamatay ng isang malapit na kaibigan. Noong March 8, 2002. Madalas din umano itong nagrereklamo kung bakit walang ibang Arab nations ang tumutulong sa kanila. Nakatanggap di umano ng pangungutya ang pamilya ng dalaga dahil ang ama nito ay nagtatrabaho sa isang Israeli construction company. Pero sila ay mga Palestinian na naninirahan sa refugee camp. Sinasabing ang kanyang ama ay traidor dahil nakikihalubilo ito sa mga kaaway. Ang pamilya ay nakatanggap ng pananakot dahil tumanggi ang ama nitong isuko ang kanyang trabaho ng 30 taon. Sinasabing ang pagiging martir ang nakikitang paraan ni Ayat para ma-save ang kanyang pamilya mula sa kahihiyan at posibleng kamatayan. Ayon naman sa isang Israeli intelligence reports, si Ayat ay nabuntis ng isang Fatah operative. Ayon pa sa naturang document, ang maagang pagdadalang tao habang hindi pa kasal ay nagbigay sa babae ng emotional at social unpleasant consequences. Ito din umano ang primary reason kung bakit ito nagdesisyong sumali sa Palestinian Resistance Group. Unang sinubukan ni Ayat na sumali sa Hamas. Ito ay isang Palestinian nationalist Sunni Islamist political organization na merong military wing na Qassam Brigades. Pinamamahalaan ng grupo ang Israeli-occupied Gaza Strip simula pa ng 2007. Ang Sunni Islam ay ang pinakamalaking branch ng Islam at ang pinakamalaking religious denomination sa buong mundo. Sa kabila ng pagpapakita ni Ayat ng intensyong sumali sa grupo, hindi naman ito pinayagan dahil meron silang long-standing policy laban sa pagpapahintulot sa mga babae na makipaglaban sa physical combat. Ang rules din umano sa kanilang grupo ay base sa teaching ng Quran na nagsasabing ang jihad o religious and spiritual struggle, ganun din ang war and physical struggle, ay domain lamang ng mga kalalakihan. Sa kabila nito ang grupong Hamas at Palestine Islamic Jihad na generally tumatanggap lamang ng mga lalaking recruit ay nagsimulang gumamit ng mga babaeng kamiyembro para magsagawa ng mga suicide bombing. Nakahanap din ng grupo ang dalaga na tatanggap sa kanya, ang Al-Aqsa Martyrs Brigades, ang grupong sinasabing link sa armed branch ng Yasser Arafat's party na kiniklaim na mas connected sa kanilang religious or spiritual matters. Ang grupo ay meron ng 3 babaeng miyembro na nagsagawa ng suicide bombing sa Israel. Ayon sa pahayag sa ilang miyembro ng Al-Aqsa Martyrs Brigades, ang dalaga ay sumailalim sa training sa loob ng ilang araw bago dinala sa Kiryat Yovel na nasa southwestern neighborhood ng Jerusalem para isagawa ang kanyang misyon sa loob ng crowded supermarket. Napag-alaman na noong gabi ng March 28, ito ay naggugol pa ng mahabang panahon para mag-review sa kanyang nakaschedule na examination. Umalis din umano ito ng maaga kinabukasan para pumasok sa school. Matapos ang kanyang exam, bandang 1:45 ng hapon, ito ay nakipagkita sa isang lalaki. Napag-alaman na ito rin ang lalaking naghatid sa dalaga nang pumunta sa Kiryat Yovel. Bago ang kanyang pag-atake, si Akras, tulad ng maraming iba pang mga Palestinian suicide bomber, gumawa din ito ng isang video kung saan binatikos niya ang mga rehimen at militar ng mga Muslim nations sa buong mundo. Sinabi rin ito na ang mga leaders ng Arab countries ay natutulog lamang at mga nakakahiya dahil ang mga Palestinian woman ang kumikilos para sa kanila. Isang linggo bago ang pagsabog, sinasabing merong ilang sign na ang 18 years old na si Ayat ay naging radicalized. Naalala rin ni Samer al-Akras na ina ni Ayat na ito ay animoy restless ilang araw bago ang pag-atake. Hindi ito makatulog ng maayos dahil sa mga palitan ng putok sa pagitan ng Israeli at mga militanteng grupo ng Palestinian tuwing gabi. Ayon naman sa pahayag kay Haifa, na best friend ni Ayat, ilang araw bago nito isagawa ang pag-atake, umiiyak nitong ni-recite ang ilang verses sa Quran noong sila ay nasa school.
Tinanong di umano niya kung nag-away ba silang magkasintahan, na mariin naman nitong tinanggi. Iginiit din ng ina nito na wala silang kaalam-alam sa plano nitong gawin. Nalaman lamang di umano nila ang pangyayari nang binanggit ang pangalan ng anak at pinalabas ang grainy video recording ng dalaga habang may binabasa sa television news. Gagawin din umano niya ang lahat ng kanyang makakaya na pigilan ito kung nalaman lamang niya ang gagawin ng dalaga. Ang kanilang tinutuluyang campsite ay 10 milya lamang ang layo sa Super Soul Grocery Store kung saan sinagawa ang suicide bombing. Inaasahan ng pamilya nito na siya ay magpapakasal at ipagpapatuloy ang kanyang pag-aaral. Sa halip, siya ay naging recruit ng isang new terrorist group na nanghihikayat sa mga kababaihan na isagawa ang suicide bombing. Ang status ni Ayat bilang isang bayani o martir ay nagbibigay ng kaunting ginhawa sa kanyang pamilya. Si Ayat al-Akras ay ang pangatlong Palestinian woman at ang pinakabata na ginawang kasangkapan ang sarili para makapagdulot ng pinsala sa Israel. Sa patuloy na investigasyon, kinilala rin ng mga otoridad ang isa pang babaeng namatay sa insidente. Ito ay initially pinaghihinalaang isa rin suicide bomber. Si Rachel Levy ay pinanganak noong 1984. Nag-migrate ang kanilang pamilya sa United States noong siya ay 2 taong gulang pa lamang. Ginugol niya ang kanyang early years sa Los Angeles, California, na isang state sa Western America. Makalipas ang 9 na taong pamamalagi sa ibang bansa, bumalik ang buong pamilya sa Israel nang nag-divorce ang mag-asawa. Ang magkakapatid na si Guy, Rachel, at Kobe ay nanatili sa custody ng kanilang ina, habang ang ama nitong si Amos ay lumipat sa Tel Aviv, na largest urban area at economic center sa bansang Israel. Ang dalaga ay close sa kanyang ina, ganun din sa kanyang mga kapatid. Hindi rin ito ganun kagaling magsalita ng Hebrew sa kabila ng pagbalik ng pamilya sa Jerusalem, na capital city ng bansa. Nang nangyari ang insidente, si Rachel ay senior student sa Ziv High School sa Jerusalem. Tulad ng ibang 18 years old, plano din ng dalaga na gawin ang compulsory military service. Sa bansang Israel, mayroong National Military Service, kung saan mandatory sa mga eligible na kabataan na nasa edad 18 years old pataas ang magbigay ng serbisyo sa kanilang military forces. Ang mga kalalakihan ay kailangan mag-serve ng minimum ng 32 months at ang mga babae naman ay minimum na 24 months. Sinasabing isang masamang pangyayari din ang naganap sa isang kamag-anak ng mga Levy. Isa sa kanila ay napatay ng isang Palestinian sniper, isang buwan bago ang suicide bombing. Noong March 29, umalis ito sa kanilang bahay para pumunta sa malapit na supermarket. Narating niya ang naturang lugar bandang 2:00 ng hapon, makalipas ang 2 milyang bus ride. Dala pa nito ang shopping list para sa ihahanda ng kanyang ina sa kanilang Sabbath dinner. Ang Sabbath ay isang araw ng pahinga at pagsamba na sinusunod sa iba't ibang Abrahamic religions. Ayon sa ina ni Rachel na si Abigail Levy, gusto di umano ng kanyang anak na kumain ng isda, pero wala siyang sapat na ingredients para maluto ang gusto nito, kaya pinapunta niya ang dalaga sa supermarket. Nalaman niya ang suicide bombing sa Super Soul Grocery Store nang napanood niya ito sa television news. Agad siyang gumayak para pumunta sa pinangyarihan ng pagsabog para alamin ang kalagayan ni Rachel. Matinding kaba ang naramdaman nito nang marating ang lugar na napapalibutan ng mga pulis at mga bystanders. Dito niya nalaman na merong 2 biktima ang suicide bomber. Hindi rin siya pinayagang pumasok sa gusali para hanapin ang anak, wala siyang nagawa kundi ang maghintay. Makalipas ang ilang oras, pinuntahan siya ng mga otoridad para i-identify ang sinasabing babaeng namatay sa pagsabog. Halos gumuho di umano ang kanyang mundo nang nakita ang wala ng buhay na katawan ng kanyang pinakamamahal na anak. Ayon sa ginang una niyang napansin na ang mukha lamang ng dalaga ang nakalitaw at ang katawan nito ay nakatakip. Basa din umano ang buhok ng dalaga na animoy nilinisan ito bago siya papasukin. Hinalikan di umano niya ang noo ng anak ng ilang beses at nagpaalam dito. Ito ang pinaka-worst day sa kanyang buhay ayon pa kay Abigail. Napagtanto niyang posibleng kaya hindi na pinakita sa kanya ang katawan ng anak dahil ito ay pira-piraso na. Sa kabila ng nangyari kay Rachel, nagpapasalamat pa rin si Abigail na nakita niya ang anak at nakapagpaalam dito. Dahil alam niya na karamihan ng mga nagiging biktima ng suicide bombing, hindi na nakikita ng kanilang mga mahal sa buhay ang kanilang katawan. Nang nalaman ang totoong pangyayari sa mga otoridad, hindi di umano niya maintindihan kung ano ang nagtulak sa isang teenager na gawin ang ganoong drastic action. Nagbigay naman ng pahayag si United States President George W. Bush na ang pagkaka-involve di umano ng mga kabataan sa mga terrorist attack ang magiging dahilan ng pagkamatay ng kinabukasan ng mga Palestinian at Israeli. Mariin namang kinondena ng European Union ang ginagawang pag-atake ng mga terorista. Isang tula tungkol sa hakbang ni Ayat Akras, ang ginawa ni Ambassador Ghazi Abdul Rahman Al Ghusaibi, na isa ring scholar at top politician sa bansang Saudi Arabia.
Ito ay umani ng criticism mula sa United Kingdom at United States. Pinuri rin ng American University professor na si Julio Pino ang ginawa ni Ayat. Ayon sa Newsweek, na isang weekly print magazine na nakabase sa New York, ang mapapangasawa di umano ni Ayat ay hindi sang-ayon sa anumang uri ng karahasan at sinasabing siguradong pinigilan nito ang babae kung alam lamang nito ang kanyang plano. Ang ilang edukadong miyembro ng pamilyang Akras ay hindi rin sang-ayon sa pagsasagawa ng suicide bombing at inilarawan pa itong morally wrong. Gayunpaman, ayon pa sa ibang kapamilya ng babae, ang kalupitan di umano ng mga Israeli had left Palestinians with no other choice. Ang Prima di la Cerci, o Before We Say Goodbye, ay isang nobela na sinulat ni Gabriela Ambrosio, na base sa buhay ni Ayat al-Akras. Ito ay napublish sa bansang Italy noong 2004 ng Notrimenti. Ang nobela ay nakatanggap ng award sa Festival du Premier Romance sa Chambry, France. Inisponsora naman ng Amnesty International at ilang Israeli colleges employees at ilang human rights organization na ang nobela ay maisalin sa Arabic at Hebrew noong 2008 para opisyal na maging educational tool. Sa paglipas ng mga taon ito rin ay naisalin sa iba't iba pang languages at na-distribute sa ilang bansa tulad ng France, Germany, Israel, Spain, Turkey, Greece, Korea, China, Australia, United Kingdom, Canada, at New Zealand bilang example ng human rights literature. Ang documentary film naman na To Die in Jerusalem ay tungkol kay Ayat al-Akras at sa biktima nitong si Rachel Levy. Ito ay nai-release noong 2007. Pinakita rin dito ang eksena ng paghaharap ng ina ni Rachel na si Abigail Levy at ng ina ni Ayat na si Samer al-Akras na tumangging kondinahin ang aksyon ng kanyang anak. Ang documentary din ay nagpapakita ng personal perspective na kadalasang natatabunan ng mga isyong pampolitika. Pinakita rin ang dahilan at ideology ni Ayat na nag-lead sa kanya para isakripisyo ang sarili at ang side ni Rachel na natapos ang buhay nang maipit ito sa ongoing conflict sa dalawang bansa. Noong March 29, parehong nakatuon ang dalawang kababaihan sa kanilang mga misyon. Ang isa ay naghahanap ng pampalasa at isda para sa hapunan, ang isa naman ay naghahanap ng sagot sa kanyang galit. Ang buhay ng dalawang babae ay merong pagkakaparehas, sila ay parehong excellent students na mayroong passion sa pagsusulat at pop music. Si Levy ay lumaki sa isang middle-class neighborhood sa Jerusalem na may kapansin-pansing Western in style and culture. Ang lugar din ay merong atmosphere ng openness, independence, at abundance. Sa kabila nito merong pa ring constant threat na nagiging dahilan para mabuhay din sa takot ang mga naninirahan dito. Kasama ng kanyang ina at dalawang kapatid na lalaki, sinusubukan din ng pamilya na hindi makialam sa lumalaking political conflicts sa bansa. Habang si Ayat al-Akras ay naninirahan sa heavily populated at magulong Palestinian refugee na sinasabing merong mahigit 11,000 katao na nagsisiksikan sa 1 square kilometer. Namulat din ang batang Ayat sa environment ng kamatayan, takot, checkpoints at humiliations. Kasama nitong namumuhay sa camp ang mga magulang at 10 pang mga kapatid. Ang pamilya ay patuloy na ginagawa ang lahat para makasurvive. Ang ina ng dalawang dalaga ay naninirahan lamang na mailayong 4 na milya sa isa't isa at ngayon ay forever linked na by faith, grief, at unanswered questions. Isang Israel right group na Hamok ang nagsumiti ng appeal sa Supreme Court noong 2011 na i-release ang 31 assailants sa kanilang pamilya. Ito ay na-approved ng Defense Ministry. Sa simula ng taong 2012, sinimulang ibalik ng Israel ang 7 katawan ng mga assailants ng Second Intifada. Mahigit 1 dekada matapos mamatay, ibinalik ng Israel ang katawan ng 18 years old na si Ayat al-Akras noong February 2014. Ang pagbabalik dito ay sinasabing parte ng prisoner swaps. Ayon sa ilang Palestinian activist, marami pang Palestinian militants ang namatay sa suicide attacks ang pinapaniwala ang nakalibing sa Israel na off-limits sa kanilang mga pamilya. Mabibigyan na ng maayos na libing ng mag-asawang Abu at Samer al-Akras, ang kanilang anak na si Ayat, na base sa kanilang tradisyon at relihiyon. Maaari na nilang bisitahin ang anak anumang oras nila naisin, ayon sa 67 years old nitong ama. Ayon kay Mir Indor, na pinuno ng grupong Almagor, na isang organisasyon ng mga biktima ng pag-atake sa Israel, ang mga taong nang biktima ng mga civilians ay dapat itrato tulad ng mga nag-commit ng war crimes. Isang memorial honors ang isinagawa para kay Ayat al-Akras noong November 19, 2019 sa harapan ng isang Palestinian Authority School for Girls sa Bethlehem. Kitang-kita rin sa school entrance ang plaque para sa dalaga na sinasabing isa sa mga martyr noong Second Intifada, kung saan sinasabing mahigit 1,100 Israeli ang namatay sa sunod-sunod na suicide bombing. Sinabi rin ng Palestinian Authority ng Education Ministry at Fetas Shabiba Youth Movement na ang dalaga ay miyembro ng FETA.
Ang naturang pangyayari rin ay na-feature sa kanilang official FETA Facebook page. Isang linggo bago ang pagbibigay ng plaque sa dalaga, nagbukas din ng exhibition, honoring ang former Palestinian Authority chairman na si Yasser Arafat sa kaparehas na paaralan. Pinuri din ng Fatah's Shabiba Youth Movement ang ilang rebelde sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang mga larawan. Kasama dito si Dalal Maghrabi na nakapatay ng 37 na Israeli at 12 bata, si Abu Jihad na sinasabing responsable sa pagpatay ng 125 Israeli. Marwan Barghouti na nagsagawa ng 3 pag-atake kung saan 5 ang namatay, at si Hamas founder Ahmed Yassin na nagsagawa ng suicide bombing sa Hamas na kumitil ng buhay ng marami. Ang suicide bombing ay naging trademark ng Palestinian terror sa loob ng 10 taon, pero sa panahon ngayon hindi lamang mga lalaki ang nagsasagawa nito. Tumataas na rin ang bilang ng mga babaeng nagsasagawa ng ganitong karumal-dumal na krimen. Matapos ang ginawa nitong pagpapasabog sa sarili, si Ayat al-Aqras ay kinilala bilang isang icon sa Palestine. Ayon sa isang student sa Jerusalem's Al-Quds University, hindi lamang maituturing na bayani ang babae, kundi isang modelo para sa mga kabataan, dahil sinakripisyo di umano nito ang sarili para sa bayan, para sa mga tao, para sa kanilang relihiyon, at hindi lamang sa simpleng dahilan na gusto nitong mamatay. Tutol naman ang Professor of Psychology sa Bethlehem University na si Dr. Vivian Camis sa mga suicide bombing, ngunit sinabi niya na naunawaan niya kung ano ang nasa likod nito, ang mga missile attacks, tank attacks, gunshots, at tunog ng rumurundang helicopters gabi-gabi. Ang ganitong pamumuhay di umano ay nakakatakot para sa mga matatanda, mas lalo na sa mga bata. Ang pagsasakripisyo ng isang buhay sa ilalim ng pananakop ng Israeli military ay hindi talaga isang sakripisyo, ayon pa dito. Ayon kay Lieutenant Commander Yoni Halevi, na pinag-aaralan ang dahilan ng suicide bombing para sa Israeli Army, meron di umanong 17 hanggang 20 na mga kababaihan na sinubukang isagawa ang suicide bombing. Ang ilan dito ay nahuli bago pa man na isagawa ang plano at nananatili sa Israel custody. Meron din umanong tactical advantage ang pagpapadala ng mga female suicide bomber dahil ang mga babae ay hindi agad nag-a-attract ng suspicion. Ang ilan sa mga lalaking suicide bomber ay mas pinipiling magpanggap bilang mga babae upang makapasok sa Israel. Ayon din sa pag-aaral nito, ang pagsasanay ng mga babaeng bomber ay karaniwang tumatagal lamang ng 4 o 5 araw. Ang ideya ay para hindi bigyan ng oras ang mga ito na magbago ng kanilang isip at desisyon. Ganoon di umano ang nangyari kay Ayat al-Aqras. Nag-volunteer itong isagawa ang bombing dahil sa matinding galit na naramdaman ng masaksihan ang pagkamatay ng kanyang kaibigan. Sa pangalawang araw nag-post ito sa harapan ng picture ng World Trade Center at sa pangatlong araw nag-record ito ng kanyang last will and testament. Ayon kay Abu Samir, na ama ni Ayat, proud siya sa kanyang anak at nirerespeto nila ang paniniwala nito at ang paniniwala ng ibang tao. Naawa din siya sa ina ni Rachel, ngunit hindi niya kinondena ang ginawa ng kanyang anak. Nirerespeto din umano nito ang conviction ng dalaga, pero hindi siya sang-ayon sa pagdanak ng dugo. Wala din umanong sinuman ang gumagawa ng ganitong hakbang na humingi ng permiso sa kanilang mga magulang. Sinabi rin nito na mas nanaisin niyang mamatay ng ilang beses kaysa masaksihan ang pagkamatay ng kanyang anak. Hindi rin humingi ng kapatawaran ang 62 years old nitong ina sa hakbang ng kanyang anak. Ayon pa dito, bawat patak ng dugo mula sa bawat bata na nagsasakripisyo ng kanilang buhay ay naghahatid ng pag-asa para sa mga tao ng Palestina. Ang pag-recruit sa mga babae sa ranks ng suicide bombers ay naging dahilan ng ilang debate sa ilang mga Muslim communities. Naniniwala ang iba na ang ganitong paraan ay lumalabag sa Islamic law dahil hindi sila humihingi ng permiso sa kanilang ama, kapatid na babae o asawa. Ang mga dahilan kung bakit pinipili ng mga kababaihan na gawin ang hakbang na ito ay hindi gaanong malinaw. Ang mga pressure mula sa lipunan at ang glamour ng pagtamo ng martyrdom na may kombinasyon ng sense of religious at national duty. Walang mga palatandaan na ang trend na ito ay mawawala at ito ay nakikita bilang isang anyo ng pagkakapantay-pantay sa pagitan ng mga babae at lalaki, kahit na ito ay nakamit sa pamamagitan ng kamatayan. Isang plaque din ang inilagay sa wall ng supermarket para sa mga biktima nitong si Hames Madar at Rachel Levy. Ang Israeli-Palestinian conflict ay nagsimula noong late 19th century nang umusbong ang Zionism. Ang movement ay nagnanais mag-establish ng Jewish homeland sa Palestine. Ito rin ang sinasabing dahilan kung bakit nagsimula ang unang wave ng Jewish immigrants sa Palestinian region. Ang hakbang ng mga Israeli ay sinalubong ng matinding pagtutol galing sa Arab population na naghangad din ng sariling pagkakakilanlan sa kaparehong teritoryo. Sa kabuuan, ang conflict sa dalawang bansa ay may mas malalim na ugat sa historical grievances, competing nationalisms, at unresolved territorial disputes na nag-lead sa patuloy na violence at pagdurusa ng kanilang mga tao.
Ang hidwaan ay nanatiling unsolved at patuloy na nagkakaroon ng escalation sa violence, particularly sa pagitan ng mga Israeli at Hamas. Ito ay mga militant group na namumuno sa Gaza. Ang mga isinasagawang peace negotiation ay naging mas komplikado dahil sa mga regional dynamics at international involvement ng mga Palestinian at sa pagitan ng Israel at ng Palestinian Authority. Ang pag-unawa sa hidwaan na ito ay nangangailangan ng masusing pagtingin sa kasaysayan nito at sa mga pananaw ng parehong side ng Israel at Palestine. Ang pangalawang intifada ay natapos noong February 8, 2005 nang walang declaration. Sa mahigit 4 na taong gulo, sinasabing mayroong 4,000 Palestinians, mahigit 1,000 Israelis, at 63 foreign national ang namatay at 50,000 na nasugatan. Nakapagtala rin ng mahigit 52,000 Palestinian arrest. Ayon sa librong On the Way to Heaven, The World of Suicide Bombers, na isinulat ni Dr. Anat Barco, karamihan din umano ng mga babaeng suicide bombers ay merong mga personal problems tulad ng family conflict. Merong intimate relationship sa terrorist, sexual relations before marriage, o problematic social status, tulad ng divorce at sterility. Ito rin di umano ang nakikita ng ilan para magkaroon ng power sa isang male-dominated society. Ang pananampalataya o kapalaran ang nagdala sa dalawang babae sa katapusan ng kanyang buhay in a tragic manners. Wala rin simple o malinaw sa pangyayari. Ang isang babae na namatay dahil sa kanyang piniling hakbang, habang ang isa ay namatay dahil sa twist of fate at tragic destiny. Ang dalawa ay parehong biktima ng longest, most complicated, and disturbing conflicts sa ating panahon. Si Ayat al-Akras at Rachel Levy ay naging twin symbols ng brutal toll ng conflict sa pagitan ng dalawang bansa.